Magandang gabi sa lahat ng inyong mga tigapakinig dito po sa Sindak Short Stories. Huwag niyo na lamang pong i-mention ang name ko, Sir Red. Ang aking ibabahagi po ay may koneksyon sa isa sa mga istorya na naisend po sa subscriber si Lakbot Stories na kung saan meron po siyang parang near-death experience at sa kung ano ang nakita niya. In fact, nung nadinig ko po ito sa segment ninyo, agad-agad ay akin pong kinumpos yung sarili ko namang experience. Ang nangyari po sa akin na masasabi kong near-death experience ay yun bang parang alam kong wala na ako sa mundong ibabaw. Paano ko nasabi? Basta't ang ganda-ganda ng lugar na kung saan ako napunta. Maaliwalas, maulap ang paligid hanggang sa nagtataka na lamang ako nung ako po ay naglakad na sa isang pathway. Doon, Sir Red, ay marami na po akong namataan ng mga tao at halos lahat po ang mga ito'y nakasuot ng puting-puti na damit. Pang ibaba at pang itaas. Alam niyo yung parang ganun sa mga bagong laban na mga puting tela. Ganun ang suot nila pero kapansin-pansin na ang lahat ay wala pong sapin sa paa. Wala man lang kahit na anong tsinelas o sapatos akong nakitang suot-suot na mga ito. Di man ako nagsasalita habang tinititigan sila pero sabay-sabay po silang tumitingin sa akin. Hanggang sa bigla-bigla ay may nadinig po akong paparating na karwahe. May nakasakay sa unahan at isa siyang matangkad na lalaki. Tapos kulot ang kanyang buhok. Sinabihan niya ako na pumasok na daw ako doon sa karwahe at pumasok naman ako. Pagpasok ko sa loob, nagtataka ako noon. Habang nakaupo pa nga ako doon, hawak-hawak ko daw yung mga paborito kong damit at lahat ay nakatupi sa upuan. Naiiyak na ako sa realization, Sir Red, na hindi na ito normal. Ang sabi ko, ano na ang nangyayari? Hindi man ako nagsasalita ng tuwiran, bigla pong nagsalita at sumagot yung nakasakay sa kabayo na nasa gawing unahan. Para bang nabasa niya kung ano ang iniisip ko. Ang sinabi niya sa akin, Sir Red, ay isang maikli na, "Ihahatid na kita. Hindi mo pa kasi oras. Hindi ka nararapat dito. Kailangan mong bumalik sa kung saan ka dapat naroroon." Kinilabutan ako talaga, Sir Red, ng oras na iyon sapagkat sa kababaan ng kanyang boses, umaalingaw-ngaw ito at para bang ganitong-ganito yung boses ni Papa Jesus na naririnig ko sa tuwing meron pong pelikula tungkol sa kanya. Yun bang nanggagaling sa kalangitan, pero kapag tinititigan ko naman yung lalaking naghahatid sa akin at nakasakay sa kabayo, parang hindi naman bumubuka ang kanyang bibig. Parang nga din pong hindi man lang gumagalaw ang balikat niya dahil ang dami niya sinabi pero parang hindi siya huminga. Parang nag-uusap lang kami sa isip. Kahit na nakaramdam man ng kaunting takot, pagtataka, kinilabutan talaga ako. Nung time na sinabi niya iyon, bigla-bigla'y lumiwanag, Sir Red. Bigla na rin ako napadilat noon at habol ang aking hininga. Nagpapasalamat ako afterwards dahil kahit papaano, hindi ako kinuha ni Papa Jesus. Basta't naaalala ko lamang nung time na iyon kung ano nga ba ang nagawa ko para mapunta ako doon sa lugar na yun. Ano nga din ba ang nagawa kong mabuti dito sa ibabaw ng lupa para magawi ako kahit man lang glimpse o ilang segundo sa lugar o paraiso na kung tawagin. Doon, nag-reflect ako ng sobra-sobra, Sir Red. Pinipilit ko ang sarili ko na layuan ang temptasyon at kahit na anumang masasama.
Naaalala ko talaga yung detalye ng panaginip kong iyon. Sa susunod po Sir Red ay magbabahagi akong muli. Maraming salamat sa inyong oras. Sindak. Itago niyo na lang po ako sa pangalang B. Silent listener po mula sa Bulacan. Wala po akong third eye Sir Red. Pero ito pong ikikwento ko sa inyo ay karanasan ng aking katrabaho sa staff house. Ito pong creepy experience naming ito ay nangyari noong 2019 nung ako po ay nasa isang construction site sa Santa Rosa, Laguna. Yung company na pinapasukan ko ay nag-offer din po ng staff housing sa aming buong construction team. At dito po sa staff house nangyari ang dalawang creepy experiences na akin pong isi-share. Noong unang weekend, 4 po kaming naiwan sa staff house. 3 lalaki at 1 babae. 3 lang po kami na babae sa team kaya magkakasama na po kami sa iisang room sa second floor. Yung room po namin ay katabi lang po ng hagdan. Ang mga boys naman ay nasa ground floor sapagkat inoccupy na po nila yung sala bilang tulugan nila dahil meron na rin po sila doong mga bunk beds. It was a Sunday morning nang kinakatok na po ako ng mga kasama ko sa staff house para gumising sapagkat nakahain na daw po ang aming breakfast. Nagulat na lang po ako nang tinanong ako ng isa kong katrabaho kung bakit ako nakaupo sa gawin ng hagdan bandang 5 a.m. Alam ko po sa sarili ko Sir Red na hindi pa ako lumalabas ng kwarto ni buong magdamag nga po Sir Red para umihi ay hindi ko ginawa. Talagang tulog na tulog at ang himbing ng tulog ko noon. At ano naman ang mapapala ko kung sakaling tatambay o uupo ako sa hagdan ng ganoong kaaga. Ang sabi ko na lang sa katrabaho ko ay may nakita po siyang 2 paa sa may hagdan at ang buong akala niya ay ako daw po yun dahil ganun na ganun yung aking mga paa. Hanggang sa nakasanayan na po namin na manirahan at manatili dito po sa staff house. Kaya kapag Saturday night, meron po kaming inuman session. At dahil hindi naman din ako mahilig sa pag-iinom, nagkataon din na pagod ako sa trabaho, ay ako po yung parating nauunang matulog sa kwarto naming mga babae. Ang higaan po namin ay isang double deck at isang queen size bed. Ako po ay nakapwesto sa upper part ng double deck at sanay na po ako na naka-switch off yung ilaw ng kwarto kapag kami ay natutulog. So bandang hating gabi po ay umakyat yung isa kong katrabahong babae para matulog na. Ang sabi po niya, may nakita daw siyang batang nakaupo sa tabi ko habang natutulog ako. Kwento nila sa akin to kinabukasan kaya talagang labis ang kilabot ko nung time na yon Sir Red. Sindak. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang DG at ako po ay tiga Pampanga. Ito pong aking ibabahagi sa inyo Sir Red ay mga na-encounter ko noong ako ay bata pa. Tandang-tanda ko noon, December 4, 2008. Nang namatay po si Lola. Although naniniwala naman talaga ako na kahit ganoong edad, never pa po akong nakaka-encounter ng talagang bagay na mas magpapatindi ng paniniwala ko sa mga elemento at mga supernatural. So nung namatay na nga po si Lola, ilang araw matapos noon ay nag-decide din po ang family namin na ilibing na rin siya. Bago po kasi siya bawian ng buhay Sir Red ay talagang bedridden na si Lola. So kinuha na lamang po siya ni Mama para sa amin na siya tumira at nang maasikaso. December 8 po nang patulog na ako at magsiswitch off na sana ng ilaw sa kwarto kasama ang LP ko noon. Unexpected. Dahil maliwanag din yung buwan kaya talagang makikita mo yung pagtama ng liwanag galing bubungan at doon Sir Red
ay merong image na biglang lilitaw at magpapakita tapos para bang magtatago ng ilang beses. Dahil ilang beses ko nga po nakikita yung anino na parang naging figura na sa harapan ko. Alam na alam ko na ganoon yung built, yung body built ng aking lola. Lalong-lalo na nang mamataan ko na yung pagkakaayos ng buhok. At first ay natakot ako. Andun din kasi ako sa isipin na si lola nga ba talaga yun? O baka gumagaya lamang sa kanya. Doon pa rin nangyari yung second experience ko. Sa same room. Kasama ko naman by this time yung naging BF ko. Sarado ang pintuan ng kwarto, kaya ibig sabihin wala namang kahit sinong makakadaan papunta ng kusina sapagkat dadaan pa o dadaanan yung palusong na bahagi po ng bahay kapag daraan ka ng mas mabilis sa kusina. Since ako nga yung nahuli, ako na rin po yung nagsara ng pinto kaya talagang tiyak na sarado siya. Hanggang sa nagulat na lamang ako, Sir Red, nang mapatingin po ako doon sa parabang cabinet dahil may nakita po akong dumaan sa likod. Segundo lamang po iyon at napaka-imposible dahil dalawa lamang kami ng BF ko noong time na iyon. Magkatabi pa nga kami at naghaharutan habang nagpipicture-picture pa. Doon ay napabangon ako dahil talagang nakita ko kung paano ito dumaan sa likod. Itim ang kanyang itsura. Walang kahit na anong detalye sa mukha niya o kahit man lang yung kanyang mga daliri sa kamay. Hindi ko alam, Sir Red, kung ano yung elemento na iyon. Pero nawala na lamang sa isipan ko nang nagpatuloy po kami sa pagkikwentuhan at harutan ng BF ko. Hanggang sa dumating na naman po ang ilang araw at sa same room. Nagtataka na ako dahil halos lahat ng na-encounter kong paranormal ay laging naroroon sa kwartong yun. By this time, friend ko naman yung makikitulog sa amin kaya siya ang kasakasama ko. Doon naman sa tabi ng pintuan, totoo, Sir Red, na may namataan akong parang mga hibla ng buhok at alam mong sa matanda na. Grayish na may konting mga puti-puti na. Nang hilakbot talaga ako, Sir Red, dahil talagang para ding humahaba yung buhok na naroroon sa likod ng pintuan. Yung kasama ko naman, Sir Red, ay hindi din naman po naniniwala sa ganito pero nung kwento ko na sa kanya ay kinilabutan din po siya. Lastly, 2009 nang ipinanganak ko po ang aking panganay. 2 months pa lamang po siya noon at wala na rin po ako sa kwartong yun dahil nga sa mga na-experience ko before. Itong pinakahuling pagpaparamdam nila sa akin, Sir Red, ay ang mas weirdo. Doon kasi ay meron pong hagdan na paakyat sa bubungan namin at yung mga steps, Sir Red, ay parang 2x2 lang. Ito nga yung mga naka-attach dun sa mismong hagdan. At doon, Sir Red, ay nakikita ko talaga sila, itong mga elemento, lalong-lalo na yung itim na una kong nakita na para bang nag-i-spin sila para magpapansin. Paikot-ikot, Sir Red, at hindi ko talaga mawari kung anong klase mga elemento ito at bakit kahit lumipat ako ng kwarto ay pinagtitripan at nagpapakita pa rin sila. Napasigaw talaga ako noon, Sir Red. Sinigawan ko nga ang mother ko noon dahil labis ang takot ko dahil sa ginagawa nila kaya nakisuyo ako sa mother ko na isara ang pintuan para hindi ko na sila makita. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak.
Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.